Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 27, 2025. Pag-usapan pa rin po natin ito pong surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta nito pong huling Blue Ribbon Committee hearing. Ang kanya pong ipinresenta at nagulat ang lahat, walang iba kung hindi, ay sir! Marines. Retired Marines na si Orly Regala Gutesa. Pero samot-saring reaksyon na po sa publiko ang nakakalap po nito. May mga kumakampi sa kanya, syempre, mga DDS, Duterte supporters, pero mas marami po ang pumupuna, partikular sa kanyang kredibilidad. Isa po rito, ang nakikita po ninyo sa ating screen katabi ng dalawa, walang iba kung hindi ang dating kongresista at dating spokesperson ng Office of the Vice President na si Leni Robredo during the time. Ito po ay si Attorney Barry Gutierrez. Sa kanyang interview po na napanood ko kanina lamang, sabi niya, clearly, kino-coach. Kino-coach. Tinuturuan daw nitong si Marcoleta ang testigo. Pero bago tayo pumunta dyan, syempre, huwag niyong kalilimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Saka yung operatives or operation ngayon ng mga DDS. Ano po ba? Oplan! Ano po ba? Hindi Oplan. Dapat Finding Orly Gutesa. Kasi bakit? Ito po yung post nila ngayon, sabay-sabay, ng uudyok. Nakita ko lamang po ito kay Pebbles Talakera at sabi dito ni Pebbles Talakera, I told you, pag nag-umpisa na silang mag-post, alam nyo na. Ngayon naman, tinitrigger nila mga militar para mag-aklas kasi militar ang kailangan nila para magtagumpay sila na mapababa si PBBM. Basang-basa, mga eksena nyo, sabay tawa si Pebbles. Ang kulit, ayaw nga ng pula, dilaw at pink sa Duterte. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Dapat gumawa na ng hakbang para makasuhan ng sedisyon ang gustong magpabagsak kay PBBM. Yung pangit na Marine na witness, Sara Armian, 100% sure siya dyan. Hashtag churrut. Ngayon, ito yung post ng mga DDS mga tol. Si Mark Anthony Lopez, where is Orly Regala Gutesa? Si Ed Alunan, to all haters of corruption, protect Marine Orly Gutesa. Si Robbie B. Pokis, kung ang bonus ay binigay para pagtakpan ng korupsyon sa gobyerno, ito ay insulto at alam ito ng mga sundalo. Inuudyo kanila, no? Again, Romeo B. Pokis, sabi ng Marine, General Orlando Orlidin de Leon, mga army naman daw ang magsalita kasi marami sila doon. Si Rigoberto D. Tiglao, if just the Marines tell Marcos to step down ASAP, Army, Air Force, and Navy won't object and nothing in his life saves he is bold. Says he is bold. Yun po mga galawang DDS. Pero sa akin naman, ang suspetsa ko dito, attack and hide. Ito pong si Orly Gutesa. Bakit attack and hide po ito? Ang lakas-lakas ng loob sumulpot para daw po sa bayan yung kanyang ginagawa at akusahan ang dating speaker na si Martin Romualdez. Pero nung binigyan po ng pagkakataon para mag-proceed yung reklamo, syempre, inaakusahan mo ng krimen yung tao hindi po siya sumipot yesterday sa Department of Justice. Hindi na po nagparamdam. Ano kaya ang dahilan? May patawang post itong si Attorney Jesus Palsis. Nakita ko lang, basahin ko lamang po sa inyo, ba't hindi ako nakapollow? Gamit ko pala personal account ko. Dito tayo sa top 1. Kaya pala hindi ako nakapollow sa kanya. Puntahan natin si Attorney Jesus Palsis. Meron siyang patawang post ito, mga patawang post niya. Si Rodante Marcoleta dapat ang madisbar for the use of falsified document under Article 172 of the Revised Penal Code. Ay, hindi patawa to. Seryoso to. Kapo-post lang. Pero tingnan nyo, ipapatawag ni Marcoleta si Attorney Pechi Rose sa Senate hearing at susubukang ibuli-buli siya into submission. But I'm sure she has the evidence to back her denial that she didn't notarize Gutesa's affidavit. Stay strong, attorney. Abangan, Sige, tama lang yan. Huwag na natin pag-usapan muna yan si Magalong. Hinahanap ko lang yung patawang post niya tungkol dito kay Marcoleta Eto, si Mike Defensor kasi napag-usapan na natin kanina ito. Di umano daw nasa likod, sabi ng ilan. Walang motive si Orly Gutesa na manloko ng notaryo. Sabi naman ni Pinky Web, ano po ang motibo ni attorney para magsinungaling? Mic drop. Yun lang. Pero meron akong nakita talaga Orly Gutesa, boss, pinapunta ako sa DOJ. Ito na.
Pupunta ba ako? DDS boss. Hindi niya pala pinangalan ng Marcoleta. DDS boss ang nakalagay. Wag na! Binabasa ko lang to Hinayupak ka. Hindi ka marunong umarte at magbasa ng script. Baka mabuko pa tayo. Baka kaya hindi pumunta sa Department of Justice ito, mga tol. Ano sa tingin ninyo? Kung ano man yung iniisip ninyo, sige, comment nyo lamang dyan. Malaya po kayo. Pero ako, naniniwala ako na mukhang iniisip nitong si Gutesa na malalagay siya sa alanganin. Kasi syempre, kapag pumunta na siya sa Department of Justice, susuriin na siya doon. Talagang iba ang datingan doon. Interrogation, investigation. Hindi pwede kasi basta mag-aakusa ka. Kailangan, meron ka pa pong ibang mga ebidensya. Baka walang ganun. Itong si Gutesa, malinaw lamang sa kanya mga statement na parang tinuturuan siya. Now, when it comes dito po sa notarized documents na yon na pinabulaanan ni Attorney Espera, ang sinasabing abogada na nakapangalan doon, ito po ang pahayag ni Senate President Pro Tempore and Chairman ng Blue Ribbon Committee, Ping Lacson. Manila RTC may help crack mystery of Gutesa's affidavit. The Manila Regional Trial Court can help solve the mystery behind the controversial affidavit of Orly Gutesa. Ganun pala yun, Ibig sabihin, yung Manila Regional Trial Court ang maaaring sumuri doon sa sirkumstansya ng notary na yan. The surprise witness at the Senate Blue Ribbon Committee hearing last Thursday, Senate President Pro Tempore Pamphilo Ping Lacson said Friday evening. Lacson, who chairs the Blue Ribbon Committee, noted that part of the function of the RTC's executive judge is to look into violations involving notarized documents within its jurisdiction. Sino nakakasakop? Regional Trial Court ng Manila. The Manila RTC can help unravel the mystery behind the now infamous or famous Gutesa affidavit since part of the executive judge function is to investigate violations relating to notarized documents within its jurisdiction. Was he just made to sign a prepared affidavit that he read during the committee hearing? And by whom? Nagtatanong na si Senator Ping Lacson. Maganda po ito. Pakinggan po natin yung naging interview po tungkol po sa kanya at tungkol po dyan. Iba lang ako, tungkol lang doon sa last hearing ng Huwebes. Yun po bang prinisinta ni Senator Rolando Marcoleta na witness yung Orly Gutesa? Nag-vet muna po ba ito ng komite o bigla? Wala. Walang betting. Wala. Natatol. Hindi ko nga alam na bigla si may pipresente. Maski man lang yung bago magsimula hearing, sana natindihan man lang ako, Mr. Chair, maski pabulong lang, meron Grabe si Marcoleta, Talagang pasikat hindi mamayang witness. Wala namang problema yun kasi alam mo, nire-relax ko yung rules. Kung susundin natin talaga yung rules ng komite, nakasaad doon na 3 days before, kailangan meron ng advance copy ng affidavit at meron ng alam na ng mga komite na merong ganong witness na dadalo. Kaya meron kami tinatawag na 3-day notice rule. Ako, nirelax ko na ngayon dahil siyempre, may mga testigo na ayaw naman nilang baka mag-back out tulad si Alcantara, si Bernardo, yung iba pa, di ba? Kung i-advance mo yung kopya kagad sa mga miyembro ng komite ng kanilang affidavit, pwede ma-preempt pwede sila ma-pressure na hindi na sila sumipot. So, nirelax ko na yung rules namin tukol doon. So, maski yung kay Senator Marcoleta, maski yung ora mismo na ipipresent niya, na nag-manifest siya, gagamitin yung kanyang time, yung time slot niya na meron siyang witness, pinayagan ko na nga Wala namang problema doon. Kaya lang naman nagkaroon ng aberya dahil lumabas yung notaryo at sinasabi niyang hindi ako yung notaryo dyan. Without that, walang problema Kasi yung, maski even sabihin pa ng notaryo na, okay, hindi ako nag-notaryo dyan. As far as yung Blue Ribbon, under oath naman siya nung kanyang sinalaysay lahat yun Kaya sa akin, parang, okay, let's set aside kung hindi man talaga siya na notaryo. Pero sumumpa naman siya sa Blue Ribbon na bawang katotohanan sasabihin niya, okay na rin yun, pass na rin yun. Kaya lang naman nagkaroon ng problema dahil nga lumabas yun si Atty. Espera. So kung tinanong naman siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba mismo nagpunta sa notaryo? Siguro nag-aalala itong si Atty. Espera na matulad siya doon sa abogado na nag-notarize ng dokumento
dokumento naman ito pong si Alice Guo before. 'Di ba kung matatandaan po ninyo, last year naging issue din 'yan, pinatawag pa nga sa Senado yung abogado na 'yon na hindi ko na lamang matandaan ang pangalan at dinideny niya na may mga ganong sirkumstansya. Ayaw siguro mangyari nitong si Attorney Espera na maulit sa kanya yung ganon. Dahil ito po hindi po ordinaryo kasing dokumento ito eh. No, hindi po ito yung pangkaraniwan na salaysay mo na ipapanotaryo mo. Katulad dito sa Pasig, may mga mag-aaral po rito na mga scholars ng local government units. May mga dokumentong pinapakomply, pinapanotaryo. Hindi na basically chinecheck yan ng abogado. Ang nag-handle na lang kadalasan, yun ang practical na nakikita natin na realidad eh. Pero sana hindi ganoon, ano? Kasi nakalagay doon, pinanunumpaan mo sa harapan ng abogado eh. Pero hindi ganoon ang nangyayari sa ngayon. Ngunit dito po sa mga cases na ganito na napakaseryosong usapin, involving national welfare, dahil nga po pondo ng bayan ang pinag-uusapan dito and possibly ang lumabag sa batas ay ang tinuturo niya di umano na dating speaker. Kaya napakalaking eksena po nito, kaya nag-alala marahil ito pong Attorney Espera kaya lumabas. Pero ayon po sa paniniwala nito pong si Mike Defensor, baka tinatakot daw po itong si Attorney Espera kaya dapat daw imbestigahan, sinasuggest niya. At ngayon mukhang ganun nga ang gagawin ni Rodante Marcoleta. Pero ako, wala akong tutol. Imbestigahan lahat. Katotohanan po ang hinahanap po natin dito. Dahil pera po natin ang pinag-uusapan. Ninanakaw ng mga balasubas na tao kaya dapat lumabas po ang katotohanan tungkol po dito. Anong base mo nagpunta at ikaw ang nagpanotaryo? Sumagot siya ng oo eh. So ngayon lumalabas, kung paniwalaan naman natin si Attorney Espera, hindi talaga nagpunta si Gutesa doon. So ang issue dito, kung nagsinungaling ka na pumunta ka sa notaryo at mapapatunayan later on na hindi ka pa na nagpunta, kung nagsinungaling ka sa aspeto na yun, sa isa, pwedeng paghinalaan ka, nagsinungaling ka sa lahat. Di ba? Falsus in uno, falsus in omnibus, sabi ng mga abogado, no? At hindi lamang po si Senator Ping Lacson ang nakakapuna ng mga ganyang bagay. Halos lahat na nakatutok po dito. At in particular, ito pong si Attorney Barry Gutierrez. Sa interview po na ito, panoorin po natin kung ano po ang kanyang saloobin hinggil po dyan. Alamin nga natin ang opinyon ng isang senior lecturer sa UP College of Law, political analyst at dating Congressman Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry. Magandang hapon, Ma'am Nina. Okay, Attorney po sa lahat, no? I'm sure napanood nyo ang hearing ng Senado kahapon, ano? Ano po ang inyong general assessment dito po sa nangyaring hearing kahapon? Well, maraming pasabog, di ba? At tingin ko naman na hindi lang ako, pero karamihan ng ating mga kababayan, dalawang bagay ang binabantayan kahapon eh. Yung balita sa Bagyo at yung hearing sa Senado. Dahil ilang linggo na talagang mainit ang usapan tungkol nga dito sa mga korupsyon, tungkol sa flood control. Kaya hindi naman talagang bantay sarado ng taong bayan ang sitwasyon na ito, ano? Kaya dapat lahat ng concern dito gawin yung kanilang lahat ng makakaya nang meron pong tunay na malasakit at katotohanan, hindi po yung pamumulitika lamang. Nag-disappoint, madaming mga lumabas na bagong pangalan na hindi pa natin naririnig kahapon mula sa mga iba't ibang testigo. Yun nga lang, para tingin ko hindi pantay-pantay yung lumalabas na kredibilidad ng lahat ng mga testigo nga naipresenta kahapon sa harap nga ng Blue Ribbon Committee. Yun nga po, ano po ba ang masasabi ninyo dito sa iprinisintang bagong witness ni Senator Marcoleta na si Orly Gutesa? Well, una, tingin ko yung point na ginawa ni Chairman Ping Lacson na nangunguna ng komite ay napakahalaga. Dahil surprise witness nga ito at biglaan na lang pinasok ni Senator Marcoleta kahapon. Wala siyang ibang nabigyang abiso at agad-agad naisalang. Hindi nagawan ng tinatawag ni Senator Lacson na malinaw na vetting o background investigation. Kaya hindi talaga natin alam kung ano ba talaga ang pinanggalingan nitong testigong ito. Totoo ba talaga yung kanyang mga basic claims tulad na siya ay nagtrabaho para sa mga taong sinasabi niyang pinagtrabahuhan niya. At dagdag pa dyan, pinabulaanan yan. Yung mga binabanggit niyang kasamahan niya, binasa po natin kanina yung kanilang mga affidavit, pinabulaanan na po nila. Pero syempre, hindi rin tayo basta-basta pwedeng basta-basta maniwala dun sa dalawang tao na yon kasi tauhan po yun ni Congressman Saldico. Kaya balansehin po natin lahat po ng mga impormasyon
dito mga tol. Ang sa atin lamang, sa paghahanap ng katotohanan, sana wala yung mga ganitong masquerading technique na tinatawag, ano, na bubulagin mo yung kapwa mo, particular senador, tapos may mga surprise witness ka para lamang mag-grandstanding. I do not know kung yun ba ang intention, o para lamang siguraduhin na yung direksyon na tinatahak mo ay tutugma doon sa nais ninyo talagang patamaan. Kasi mamaya, sa live po nitong si Attorney Enzo Recto kahapon, mukhang ang papunta ng pagtatanong nito pong si Marcoleta kay Gutesa, ayon sa paniniwala ni Attorney Enzo Recto, ay kay Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya puntahan po natin ang kanyang reaksyon tungkol dyan. Tapusin lang muna natin itong pong reaksyon ni Attorney Barry Gutierrez. Hindi nakatulong na meron pang pumutok na issue na tinatanggi nung nagnotaryong abogado na siya nga yung pumirma at nagnotaryo nitong statement na ito. At ito, ipo-point out ko, klarong-klaro sa simula nung pagtestigo ni Mr. Gutesa, tinanong siya ni Senator Marcoleta, totoo ba itong pirma ng abogado dito, itong notaryo ito? At kinonfirm niya. So lumalabas dito na posible pang ito yun di ba? Bago magsimula itong si Gutesa sa kanyang pagbabasa, hirap ng pagbabasa ng kanyang salaysay, may mga pasubali dito si Marcoleta. Yung sinabi, Yes, pwede mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko, yun nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung... Ito, napakahalaga ng tanong na ito ni Senator Rodante Marcoleta sa possible liability nito pong si Gutesa. Kasi kung peke yung kanyang hawak, yung pagkakanotaryo nito, falsification po yun at pwede siyang managot. Ang tanong, kung hindi niya alam, baka pinapirma lang siya doon, sino mananagot? Kung merong magtuturo sa boss niya, baka yun ang managot. Ha? Kaya nga sa mga vlog na napapakinggan natin kay Fiscal EJ kanina, di ba, kung hypothetical, may nalalaman dito si Senator Rodante Marcoleta sa mga pangyayari na ito, at kung merong ebidensya, pwedeng managot siya criminally at pwede rin siyang ma-disbar, pwede rin siyang ma-prosecute sa ethics committee ng Senado, no? Kaya yan ang mga aantabayanan natin sa mga susunod na pagkakataon. Hindi porket magaling kayo, hindi porket alam niyo ang batas, pero pagka binabali nyo ito, hindi binebend, kasi magkaiba pala yun mga tol, maisingit ko lang Maganda yung paliwanag ni Fiscal EJ dyan sa bending, sa breaking the laws no? It makes sense now na yung sinabi nitong si Senator Erwin Tulfo ay possibly para lamang mabigyan ng kaparaanan na maayos yung papabor para po sa atin sa taong bayan. Ito po, sabi ni Fiscal EJ, breaking the law versus bending the law. When you break the law, you commit a direct violation. For example, it's prohibited to drive without license and you still do it. That's breaking the law. Bending the law is different. Bending means interpreting or applying the law in a flexible way. A good example is tax evasion versus tax avoidance. Tax evasion is breaking the law because you hide income or falsify records so that you don't pay the correct taxes. Tax avoidance, on the other hand, is bending the law. The tax code does not expressly state you are allowed to avoid taxes, but taxpayers do it by taking advantage of loopholes within the tax code to minimize their tax liability. Di ba? Yun pala. Kaya, merong legal na basihan yung pagkampi na natin ngayon kay Senator Erwin Tulfo. Di niya na ako binalak kaya kakampihan ko na siya ulit. hindi na tayo naka-block mga tol. Tingin ko hindi naman si Senator Erwin Tulfo ng block sa akin Malamang sa malamang, merong DDS na stop ito, na galit sa akin. Kaya pagka nakita ko, ibablock ako. Nakakarating. Meron tayong komunikasyon kahit paano sa Senado, nakakarating kay Senator Erwin Tulfo. Ayoko lang magpa-epal sa mga ito no? Kung mamarapatin baka kaya nating paminsan-minsan makapasyal dyan. Kaso lang, syempre, mas mabuti na lamang dito tayo sa bahay. Mas marami pa tayo mapag-uusapan. Anyway, napalayo tayo. Siningit ko lang kasi, pwede pala yung bending the law. Wag lang yung breaking the law. Balik po tayo dito po sa napakahalagang tanong ni Marcoleta na maaaring magdiin
dito kay Gutesa. Tinanong niya kung notaryado ba ito. Sagot ni Gutesa, oo. Draft ito ay binasa ko, ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung... Magandang halimbawa yan. Yung sabi ni Joan CB, yung ginawa ni Mr. Portweed. Diba? Ngayon, naaakusahan na ng paglabag sa batas. Wala tayong tinutukoy kung hindi si Senator Chis Escudero. Tama. That could be a bending the law. Nung yung Portweed, hindi naging immediately, kung hindi ilang buwan. O, sige, balik tayo dito. Ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. Katotohanan yan, ako nga po ay ininyayaan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Inanyayahan niya daw si Marcoleta para makita yung kanyang salaysay. Pero parang mas kabisado pa ni Marcoleta yung salaysay ng tao. Totoo po ba itong notaryong ito? Yan ang pinakamahalagang question dyan. Totoo po ba ang notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Yan. Sabi ni Atty. Espera, hindi daw totoo yan. Ibig sabihin, isa sa kanila ang nagsisinungaling. Si Atty. Espera ba o si Gutesa? Si Atty. Espera nakataya ang kanyang lisensya bilang abogado. Pwedeng maging grounds for disbarment yan. Napakinggan natin kay Atty. Enzo Recto, ang dami ng mga abogado na tanggal dahil sa pagkakamali sa notaryo. Ito naman si Gutesa. Pwedeng makasuhan ng perjury kung mapatunayan na nagsisinungaling siya. Ang pagkakaparusa ay hindi bababa sa 4 na taon, hindi lalagpas ng 8 taon. Kaya magkakaalaman tayo dyan sa mga susunod na pagkakataon. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Atty. Barry Gutierrez. Siya ay guilty ng perjury dahil sinabi niya totoo yung notaryo at ngayon lumabas na yung aktual na abogadong yon na itinatanggi yung kanyang partisipasyon sa pag-prepare ng affidavit. So tingin ko ito yung mga initial questions na kailangan mo nang bigyan ng kalinawan, background check dito sa witness na ito, at pangalawa, paliwanag. Bakit parang yung affidavit ay depektibo at kung depektibo, hindi talagang nasumpaan ng maayos kahit na yun ang kinakanyang kiniklaim sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee. And attorney, yung ginawa, yung marami din bumatikos social media, parang sinabi na quote-unquote coaching na ginawa, di ba? Parang nagbabasa, sabi niya, o teka, binilaktawan ka. Di ba? I mean, saka biglang lumapit siya sa... Ito yun oh. Merong napuputol sa binabasa mo Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Ay, nako. Hindi ko makita na putol na siya. Hindi ko makita, putol na siya. Pati yung problemadong tao na si Henry Alcantar, natatawa na lang Anak ng teteng. Tapos tingnan nyo tumayo lang si Marcoleta. Talagang Marines. Tumayo rin. Pero alam niyo kung hindi malalim ang ugnayan ng dalawa na ito, marahil, hindi ganyang karespeto ang i-afford niyan kay Marcoleta. Porque tumayo yung senador, papunta sa'yo. Witness ka, tatayo ka rin kagad. Di ba kasi, alam niyo sa mga uniform personnel, pagka ang kausap ng mga uniform personnel, higher authority, ranking sa kanila, matik yan. Pero dito, ibig sabihin, ranking ba sa kanya si Senador Rodante Marcoleta? Di ba? Hindi naman kasi basically, witness lang siya. No? Oo, senador siya, pero hindi mo kinakailangang tumayo pa dyan sa kinauupuan mo para lamang i-entertain yung papalapit na senador. Ang dami-daming mga witness dyan. Pagka nilalapitan ng mga senador, di naman tumatayo. Pero itong si Gutesa, tayo Baka kasi mapagalitan pa, perder. Yan Oo. Gaganon si Marcoleta Maganda yun merong isang bidyong kumalat na hindi galing sa Senate kung hindi ibang kuha. May audio no? Parang kulang na lang pagalitan niya itong si Gutesa Ayan nakikita nyo? Di ba? Talagang coaching yan. Kumbaga sa basketball. Dito ka pupunta ka doon. Oy, wag mo ipasa dyan. Parang ganun yun Di ba? Pagka coach sa basketball, ganun ka-aggressive. Talagang lalapit, pupunta pa sa midcourt. Sisigaw, Talagang papansinin yung ginagawa ng players niya. Parang ganun dito
Tawanan tuloy yung mga nasa Senado. Pati ito si Henry Alcantara, di mapigil eh. Tatawa-tawa eh. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa horizon. Yan ha. Tuloy tayo rito kay Atty. Barry. Witness, sabi nga nung nakabit sa atin sa Senate, si Mari, na parang nagulat sila na pwede palang lapitan yung witness. Sa yun ho ba ay pangkaraniwang practice sa isang ganyang klaseng hearing? Di ba? Pangkaraniwan ba yun? Hindi. Usually, inuutos ng senador. Di ba? Uutusan ng senador, ibibigay sa staff niya, iabot mo doon. Hindi, si Marcoleta, very aggressive, lumapit pa talaga. Importante si Gutesa. Medyo nagulat din ako, Sir Beck, di ba? At ito, si Senator Marcoleta, lagi niya sinasabi na siya ay practicing lawyer ng madaming taon. Hindi mo pwedeng gawin yon sa korte. kung ikaw nagpresenta ng witness, unang-una, hindi mo pwedeng i-insist na ang testigo lang niya ay yung binabasa. At ilang beses nang ginawa yun, di ba? Sinabi niya, basahin mo na lang kung ano yung, yung nakasaad dyan sa hawak mong affidavit. Sa isang punto pa, yung pagtayo nga niya, sabi niya, nalaktawa mo, itong isang buong paragraph ito, balikan mo at basahin mo. Ano na yun eh? Parang clearly coaching na yun. Hindi mo ginagawa yun sa isang proceeding, lalo na kung korte yan, na merong testigong present at ang lumalabas dito, ikaw na halos ang nagdidikta doon sa sasabihin nung testigo na pinipresent mo. So ako, medyo lalo pang nakadagdag yun sa mga katanungan sa kredibilidad nitong testigong ito. Meron bang consequence rin po ito para sa, kay Senator Marcoleta na nag-present ng isang surprise witness, ano? Ang sabi ko, walang may alam na magkakaroon ng ganitong surprise witness. Nagulat na lang ang lahat. Pagkatapos ay may ganyang parang coaching na nakita po natin. At ngayon, nalaman nga natin na yung notaryo pala ay itinanggi na. Oo, itinanggi na nung abogado. So, hindi ho ba ito parang nakakapagtaka for somebody like, sabi nyo nga, somebody na talaga namang marami ng experience sa korte na si Senator Marcoleta? Tama ko sinabi mo, Ma'am Ninya. Una, kung pinasok nga niya ito bilang surprise witness, hindi naman ganun ka problematic yun. Kung talaga ngayon lang talaga lumabas at interesado naman tayo nga makinig yung kanyang testigo. Pero kung magpapasok ka ng ganyang biglaan na testigo, na hindi mababackground check, siguraduhin mo naman na maayos yung mga basic na mga bagay tulad ng maayos ba yung pagkakanotaryo nitong affidavit nitong taong ito. Hindi ba napaka-basic nun eh. At pangalawa, kung i-present mo nga doon sa hearing, hayaan mong siya maghayag ng malaya doon sa gusto niyang sabihin, hayaan mong magtanong yung mga members ng komite, hindi yung parang ikaw pa ay nagdidikta. Meron pa ako nakitang may angulo doon sa kasi hindi naman ako present doon sa actual na hearing, napanood ko lang sa YouTube yung live na presentation. Meron pa angulo na parang merong nagko-coach na nakaupo sa likod ni Chairman Lacson. Ito, tinutukoy niya, yung video na yon, yung binanggit nasa sa inyo kung maniniwala kayo, pero ako para sa akin, irrelevant na to. Pero magandang tingnan din ng Blue Ribbon Committee kasi baka nga naman may kasangkot na may kasabwat sila dyan. Ito po, yan. Ngayon po, ihawak ko nga ang inyong sinumpang salaysay na anong draft ito, ibinasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. Paano ibaba ang sabing basura? Ito, merong napuputol ka. Ito pala yung video. Bakit nang mamadali ka sa pagbabasa eh? Anak ng teteng na yan. Kung ako dyan, kung ako talaga nagmamahal sa bayan, tapos i-expose ko yung alam kong katiwalian, wag mo akong ganituhin sa harapan ng publiko, no? Nilalagay ko na nga sa alanganin ng buhay ko rito, pagagalitan mo pa ako? Hindi eh. Parang basang sisiw itong retired Marines nung nilapitan ni Marcoleta eh. Dinala saan? Doon sa ito yung sinasabi nila
Yung binabanggit ngayon ni Atty. Barry Gutierrez na mistula daw si Meseñas, ito pong matanda. Ang pagkakaalam ko dito, naka-wheelchair ito PWD ano? Pero ayoko nang pangatwiranan siya kasi maraming naniniwalang Pilipino ngayon na maaaring kasabwat ito Sige, kung ano yung paniniwala ninyo, nirerespeto ko. Panoorin po natin yung pagsenyas niya. Nasabay sa tanong ni Senator Erwin Tulfo. Kay sa bahay mo ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Bisan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. yes, Your Honor. Iba na yan. Kasi po, Iba na yan. Dito na tayo ulit kay Atty. Barry. Senyas. Maski doon pala sa pagtaas ng kamay para magsumpa, para kino-coach din niya yung witness. So, lahat yun nakapagbibigay ng konting duda dito nga sa pagpresenta ng witness na ito. And definitely, yung pinakamabigat, makailangan sigurong panagutan hindi lang ng witness, pero maski ni Senator Marcoleta, ay yung peking notarization. Opo. Kung yung mismong tao na yung nakapirma dapat to, sinasabi na, hindi ako yan, falsified yan, kailangan na ipaliwanag yun dahil medyo hindi yung tatama ng isang senador, isang abogado ay magpipresenta na kung lalo na kung alam niyang mayroong depekto yung ganitong klaseng dokumento. Ang Korte Suprema natin, nag-disbar na ng mga abogado for fraudulent notarization. So yung mag-present ka ng isang affidavit bilang bahagi ng ebidensya, na lalo na kung alam mo na merong fraudulent yung notarization na yan, medyo mabigat-bigat yan na kasalanan para sa isang abogado. Pakinggan din natin yung saloobin dyan nitong si Atty. Rockstar. Kahapon, lumantad si Orly Gutesa sa Senate hearing. Nag-submit siya ng affidavit. Pero ngayon, ang nagnotaryo daw ang mismong nagsabing hindi siya ang pumirma sa dokumento. So, walang duda na forged ang document. Pero may mga nagsasabing wag na lang daw pansinin ito. Notaryo lang, bakit ginagawang big deal? Let's be clear. Forging the signature of a notary public is a crime. Ang tawag dito, falsification. Ano ang epekto ng forged notary? Kapag forged ang notary signature, nawawala ang public character ng dokumento. But that does not mean automatically false na ang testimony. Nawawalan lang ng presumption of authenticity ang document. Pero ang nilalaman nito, theoretically, maaari pa rin totoo. Pero ang problema is credibility. Nagiging questionable ang buong testimony. Ito lang ang tanong ko. Bakit pa kailangan mag-present ng fake notaryo? Napakadaling magpanotaryo. Libo-libo ang notaryo sa bansa. Meron nga 200 pesos lang ang singil Alam naman nilang binabantayan ng buong bansa ang Senate hearing. Bakit gumawa pa din ng kalokohan? Kasi may masamang balak at may criminal mind. At ngayon na nahuli, sasabihin na wag na lang pansinin. Pwede ba yun? This is obviously an intentional act of forgery. We cannot turn a blind eye on this. Ito nga ang ugat na problema Kaya tayo nananakawan ng bilyon-bilyon kasi paulit-ulit tayo nagbubulag-bulagan. Ito na naman. Niloloko na naman tayo. Papabayaan na lang ba natin? Okay. Ngayon, syempre sa parte ng grupo nila Marcoleta, pinaninindigan nila na ano yan, original o talagang yung pagkakanotaryo ay makatotohanan. Malalaman natin yan sa mga susunod na pagkakataon kasi sa ngayon, yun ang paninindigan nila Pero ang paninindigan ng mismong nagnotaryo, hindi siya yun Tuloy natin yung pakikinig po dito kay Atty. Barry bago natin puntahan na yung tinatahak na direksyon ng mga tanong nitong si Marcoleta na ayon kay Attorney Enzo Recto ay tutungo daw dapat kay PBBM pero mukhang pumalpak. Hindi, ilagpas na natin to kay Attorney Barry. Total, tungkol lang naman sa notaryo. Pakinggan na po natin ito pong si Attorney Enzo Recto. Ni Orly Gutesa, siya ay dating security consultant ni Saldico. Di ba sinabi ko na yan kanina? Nagkamali naman ako ng pinindot. Dito tayo. Gutesa. Yeah. Ang sabi nito ni Orly Gutesa, siya ay dating security consultant ni Saldico. Security consultant siya at ang trabaho daw niya doon kay Saldico, marami daw sila, mga 90 daw silang nasa security ni Saldico. Ang trabaho nila bilang mga security, sila yung nagsisecure doon sa mga nagtatransport ng pera. Pag may mga kukuning pera, i-deliver kung kani-kanino, sila ang nagsisecure noon. Maliit ang pera yon. Ngayon, actually, ang gamit sana ni Gutesa, ito yung ginamit ni Marcoleta na testigo para idiin. Kumbaga ito yung magdidiin kay magdadawit kay dating speaker Martin Romualdez. Yan yung design. Kumbaga si Martin Romualdez ang gustong dito. Sa katunayan, ang testimonya nito ni Gutesa
ay siya daw ay may dadalang 36 na maleta ng pera, 48 million ang bawat maleta, galing kay Saldico. Originally, 46 na maleta yon. Kaya lang, hinati. Kumbaga, pinag-ano-ano na. Ang karamihan daw ng maleta na yon, 36 na maleta, dinala nila doon sa Forbes Park residence ni Martin Romualdez. At yung 11 na iwan doon kay Saldico. Ngayon, sa linya ng pagtatanong ni Marcoleta, parang papunta na sana kay PBBM. Kasi nabanggit na ang Malacanang. Nabanggit na ang Malacanang, malapit na. Kaya lang, pakinggan natin yon, yung mga litanya nitong si Marcoleta. Yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina, isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detail. Minsan namomonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namomonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni... Nagtataka ako sa mga senador, bakit wala man lang nagkusa sa kanila na tanungin yung group chat, no? Kasi pag sinabing group chat, ibig sabihin may lag ka sa cellular phone mo. Ano gamit mo? Messenger, Telegram, Discord, Viber, among other social media. Pero usually Messenger or Viber ang kadalasang ginagamit, di ba? Walang nagtanong. Never kong narinig sa hearing na yan, ikumpirma, meron ka ba dyang maipapakitang ebidensya na meron kayong group chat? Katulad nung ginawa ni Bryce Hernandez, di ba? Saka ni JP Mendoza, pinakita nila yung photograph nung disappearing messages sa Viber between Joel Villanueva and Henry Alcantara. Kung saan ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detilang na tao, namumonitor ko naman sa GT namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week? 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo? Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year? Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may just remind you na isang follow. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya, yung mga susunod na tanong, okay? Okay lang. Okay lang. Sige, boss. Meron pa naman. Meron ko pa naman 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, So, sige. very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita. In fairness, kay Speaker Martin Romualdez, former speaker, ang naging tugon niya dyan, as early as 2024 January, under renovation na yung bahay na yan. Meaning wala na pong tao dyan maliban daw po sa mga construction workers. Kaya malalaman natin yan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kasi definitely, maraming mga logs kung construction ang ginagawa doon sa bahay na yan dahil nire-renovate, may mga deliveries, may mga construction personnel na maaari magpatotoo dyan. Ang tanong, ano ang magiging ebidensya na maaaring ipresenta other than nitong statement na to or testimony niya, itong si Gutesa? So far, wala pa siyang inihahain na ebidensyang iba kung hindi yung kanyang mga sinasabi pa lamang sa hearing na yan. Ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming
Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano nun, Your Honor. Aling bahay? Yung ang 42. pinag-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni... Ito, dito siya magkakamali no? Kasi mababanggit niya yung Michael Yang. Michael Yang? Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. O yan na, di ba? Kumbaga, leading yung mga question nitong si Marcoleta At ang nais niya talagang tumbukin dito, ang maaaring pagkakasangkot ng ating Pangulong Bongbong Marcos as observed, hindi lang tayo, kung hindi particular nitong si Attorney Enzo Recto. Tuloy po tayo sa pakikinig kay Attorney Recto. Ang problema, hindi na tinuloy yung pagtatanong kasi obvious na masyado ng pilit. Obvious na masyado ng pilit. Parang yun nga, ang obserbasyon nga ng marami, parang mas kabisado pa ni parang si Marcoleta pa ang mas nakakaalam nung laman ng affidavit o sinumpaang salaysay nung Gutesa na yun. At lumabas pa ngayon, ano pala yun? Kahit yung notaryo peke. Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan, parang masyadong pilit obvious na masyadong pilit. Talagang ang gusto nila dito, syempre, Duterte yan sila Marcoleta, sila Bato de la Rosa, mga Duterte yan. Kumbaga, gusto nila na si Saldico kasi, kahit hindi nila idawit si Saldico, talagang yung karamihan ng mga testigo, si Saldico ang tinuturo. Pero ang gusto kasi ng mga Duterte, ng kampo ng Duterte, nila Marcoleta, wag lang si Saldico. Dapat hindi lang si Saldico, dapat pati si Romualdez. Ang problema, walang testigo laban kay Romualdez Walang testigo. So nag-produce ngayon ng testigo, may nakuhang testigo, ito na. Si Mike Defensor daw ang nag-produce ng testigo na yan, sabi ni Marcoleta. Kaya lang, habang tinatanong, itong si Gutesa pala, wala masyadong pilit nauobvious. Sa katunayan, nung nabanggit yung, malapit sa Malacanang daw, yung pinagdalhan, house in front of a gate in Malacanang, tama po kayo. Kaya wala na, masyado ng obvious. Ito. Ito yung pagtatanong ni Marcoleta. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung tanong ni Marcoleta, mga kapunyog. Ayan. Finding questions from Senator Rodante Marcoleta, Gutesa was asked if the deliveries were also made to other locations. Kumbaga, kasi sinabi na nga ni Gutesa na dinala niya yung maleta sa residence ni Romualdez. Okay, so dinala niya kay Romualdez. Doon daw sa Forbes Park, sa McKinley, sa May Taguig. Pero hindi doon nagtapos. Nagtanong si Marcoleta kay Gutesa. And that is leading question, di ba? Kaya ka nagtatanong kasi gusto mong tumbukin doon sa magiging sagot ng witness, yung gusto mong impormasyon na malaman ng publiko. Pero, ang tanong, maniniwala ba ang publiko sa diskarte na ito ni Marcoleta? I do not know. Ako kasi di ako naniniwala dyan. Ang tanong ni Marcoleta, ganito, sa pagkakatanda mo, mayroon pa bang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Medyo So ibig sabihin, aside kay Saldico, aside kay PBB, kay Martin Romualdez na residence, saan pa kayo nagdi-deliver? Kung mayroon. Ang sagot ni Gutesa ganito, sa Aguado, diyan sa Malacanang. Gutesa reply, apparently referring to Aguado Street, one of the access points inside the sprawling Malacanang complex in Manila. So, nung binanggit yung Aguado, malapit na sa Malacanang yun. Malapit na. Kaya lang hindi na pinagpatuloy yung pagtatanong kasi pag tinanong mo yung si Gutesa tungkol doon, wala namang alam Napakalimitado ng alam ni Gutesa. Kaya hindi na rin pinagpatuloy ni Marcoleta yung pagtatanong. Siguro napansin niya na wala namang masyadong alam itong si Gutesa. Basta parang tawag yan mema. Mema, di ba? Ngayon, tayo lahat dapat galit sa korupsyon. Wala dapat kulay ang galit natin sa korupsyon. DDS ka man, pula ka man, pink ka man, yellow ka man, kung anumang kulay mo sa politika, dapat nagkakaisa tayo sa galit sa korupsyon. Pero maging makatwiran tayo. Yung paghahanap ng katotohanan, hindi dapat paglulubid ng kasinungalingan. Hindi mo mapapalabas ang katotohanan kung ikaw ay lumili ka ng isang kasinungalingan. Ang mga sinungaling, laging nahahayag yan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Ang kasamaan, laging nagagapi ng kabutihan. Tandaan nyo yan. Kaya dito sa mga pangyayari na ito, hindi ako nagmamadali. Hindi naman instant justice meron tayo lalo dito sa proseso sa Pilipinas. Pero may tiwala ako sa proseso, lalong-lalo na sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng may kasalanan dito, I hope, mapanagot. In due time, makulong. At sooner or later, aantayin kayo ni sa Satanas sa impyerno. Ganito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.